Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ngayong buwan ng Setyembre po ay pinagdiriwang natin ang National Civil Service Month, kung kaya't makakasama po natin ngayong araw ang isa po sa mga magigiting na kawani ng Human Resource Management Office. Walang iba ang ating Administrative Officer 5, Mr. Muhsin H. Ibrahim III. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Mr. Sariego. And of course, sa lahat ng mga tagapakinig natin, good morning po sa inyo lahat. Ayan po, Sir Giro. Sir Giro na lang po ang itatawag ko po sa kanya dahil doon po tayo sanay. Ayun po, Sir Giro, kamusta po kayo ngayon? Okay naman po. Actually, sobrang busy pero we manage naman given na ito ay parte din ng mandato natin, no? At yung ating ang pinagkakabisihan ng gusto ngayong buwan ay yung paghahanda sa ating parating na Philippine Civil Service Anniversary. So ito yung ika-125th na Philippine Civil Service Anniversary. So ayan po, nandito po tayo para sa isa pong talakayan. Dahil kayo po ay isa po sa mga may alam po regarding po sa preparasyon para sa parating na Civil Service Month. Ngayon po ay tatanungin po ng Municipal Information Office ang inyong opisina. Of course, nandito po tayo sa panguna po ito, of course, ng ating HRMO na si Ma'am Luz T. Galicia. Ngayong buwan ng Setyembre po ay pinagdiriwang natin ang National Civil Service Month. Ano naman po ang kahalagahan ng serbisyong ito at paano po isinasakatuparan ito ng ating lokal na pamahalaan, sir? Yes po. So ang Philippine Civil Service Anniversary o itong ang buwan ng Setyembre ay ginaganap natin yung ating National Civil Service Month ay ito yung buwan kung saan ay pinagbibigyan natin ng parangal yung ating mga kawani ng pamahalaan. Kasama dyan ang ating mga elected officials, gayon din yung ating mga appointed employees at yung iba pa nating mga government employees sa mga national government agencies natin. So ang buwan na to ay dedicated talaga para i-celebrate yung efforts ng ating mga public servants na kung saan man po tayo pumunta sa ating bansa dito sa Pilipinas, talagang nandyan yung ating gobyerno, yung ating pamahalaan para maghatid ng serbisyo. At ang buwan ng Setyembre, yung pagkakataon para tayo mag-reminisce sa mga efforts ng ating public servants. At the same time, para balikan natin yung mga tagumpay natin pagdating sa public service. So, ang kahalagahan nito pagdating sa ating lokal na pamahalaan dito sa Brooks Point ay ito yung tsansa para sa buong taon man lang ay mabigyan ng sapat na pagpupugay at atensyon yung mga people behind the success of LGU Brooks Point. Okay, thank you po. Ano-ano naman po yung mga aktibidad at programa na inihanda ng HRMO kasama ng, syempre, yung mga iba't ibang opisina ng LGU Brooks Point para sa pagdiriwang ng National or Philippine Civil Service Month? So, ngayon pong darating na September 2025, talagang marami tayong pinaghahandaan because after so many years, sa lahat ng mga kababayan natin, no, nais namin ipaalam sa inyo na ang Brooks Point ulit ang mag-host ng ating Friendship Meet o the Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet. So tuwing buwan po talaga kasi ng September, nagsasagawa talaga tayo ng iba't ibang mga aktibidad na sa ating munisipyo na kung saan ang mga main participants natin dito ay ang ating mga kawani ng pamahalaang lokal at gayon din ng ating pang mga government owned and controlled corporations at ang national government agencies. Nandyan na yung mga palaro natin, nandyan yung ating socials, nandyan yung ating parada o yung ating civic parade at iba-iba pang mga programa at aktibidad. Pero ngayong September, particular na sa taon na to, mas busy tayo. Mas marami tayong aktibidad dahil tayo nga yung mag-host ng ating ika-27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet na dadaluhan ng 9 na munisipyo ng Southern Palawan at ang Brooks Point ang siyang mamamayagpag bilang host municipality. At yung mga preparations natin dito, involved na dito yung activities na isasagawa natin sa ating Brooks Point Event Center sa mga dates po ng September 17 hanggang 19. At syempre, kahit na ito ay para sa ating mga kawani, kasama po ang lahat ng ating mga kababayan na gustong nais mapabahagi dito po sa ating mga aktibidad. Thank you so much po. So yan po, katulad po ng nasabi kanina ni Sir Giro na ang bayan po ng Brooks Point ay
ang siya pong magsisilbing host ng 27th Intermunicipality Friendship Game ng Southern Palawan. So yun po ay gaganapin po dito sa bayan ng Brooks Point. Sir Giro, maaari niyo po bang ibahagi kung ano nga po yung mga pangunahing pinaghahandaan po or ano na po ang progreso po ng bayan ng Brooks Point bilang paghahanda sa nasabing friendship game? Yes. With regards to that, we would like to extend our gratitude, of course, sa ating butihing punong bayan, Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kasi sa totoo lang po, maraming pangangailangan, maraming preparasyon, at dahil buo yung suporta ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating punong bayan ay sa ngayon po, we can say na confident tayo na ready ang bayan ng Brooks Point para sa pag-host ng ating 27th Intermunicipality Friendship Meet. At kasama na sa preparations natin yung ating coordination sa ating mga partner agencies, particularly within the local government unit, at very participative naman po yung ating mga department heads at designated heads. At gayon din, particular na yung ating mga empleyado dahil todo na rin yung pagpe-prepare para sa ating grounds, para sa ating venue, at particular din po yung atin mismong delegation na siyang lalaban din sa mga patimpalak. Dahil syempre mga kababayan, hindi lang natin nais na maging successful ang ating hosting, but gusto rin natin na tayo yung maging champion. Dahil ito, Mr. Sariego, actually itong friendship meet, though friendship ito, competition din talaga to ng mga munisipyo. Kaya we're hoping na Brooks Point will come out not only as the best host of the said event, but also come out as this year's champion, overall champion of the friendship meet. So yun po, no, kitang-kita po natin dito. Kung napapansin po sa ating mga listener dyan, kung napapansin po natin na marami pong mga nag-e-ensayo po dito sa harap po ng ating munisipyo, ito po ay bilang paghahanda na po para sa darating na Intermunicipality Friendship Meet sa darating na buwan ng Setyembre. So ayun po, Sir Giro, gaano po kahalaga yung ganitong uri ng friendship meet sa pagpapatibay ng samahan o camaraderie at professional development ng mga kawani ng pamahalaan? So totoo lang, sobrang importante po na ito. Kaya ang aming tanggapan sa pangunguna ng aming department head, si Ma'am Luz Tigalicia, ang ating Human Resource Management Officer, ay talagang pinagtutuunan ng pansin. Buwan pa lamang ng Hulyo ay may pagpupulong na bilang paghahanda dito. Dahil totoo lang po, ito yung natatanging pagkakataon para sa mga kawani natin na kahit papaano, hindi lang sila nakaupo maghapon at nagtatrabaho, kundi kanilang nare-renewed yung kanilang passion for sports, yung kanilang passion for dancing, at iba-iba pang mga lakas at talento na gayon din sa pagpapalawig pa ng ating camaraderie ay dito rin nagkakaroon ng mga bagong kaibigan, nagkakaroon ng mga bagong connections na kung saan napakahalaga din po para mas mapaganda yung well-being, overall well-being. Dahil ang motto nga namin sa government service, you cannot give what you do not have. So pagdating doon, yung pagmamahal po na binibigay namin sa serbisyo para sa publiko ay kailangan meron din muna kami pagmamahal para sa aming mga sarili o sa ating mga sarili na siyang binabahagi natin sa mga kababayan natin. And through this celebration, through this series of activities, nare-renewed natin yung ating passion for service, nare-renewed natin yung ating passion sa maraming bagay at napapaganda lalo yung ating performance at serbisyo sa publiko. Tayo po ba, sir, may sinalihan po ba kayo? Bilang host ng activities, sa totoo lang, gusto ko rin sana talagang sumali, no? Before po, kapag hindi Brooks Point yung host at nagpa-participate tayo sa friendship meet, ako po ay sumasali sa mga board games, mga Scrabble, at iba pang activities na medyo limited lang in terms of physical activities, no? Pero ngayon darating na Setyembre ay hindi ako makakasali, unfortunately, dahil yun nga, magpo-focus tayo para sa pag-coordinate ng ating mga programa at lalong higit para sa pag-host ng ating mga events. For sure, kapag sasali pa po si Sir Giro doon, bukod sa lalampasuhin ni Sir Giro yan, ay talagang pagod na po siya kaka-host po ng event po na ito. So ayan po, paano po naman sinisigurado na ang mga kawani po ng LGU Brooks Point ay aktibong makikilahok at makikinabang sa mga gawain ng Civil Service Month at friendship meet po? Syempre kasi, sir, di ba, hindi naman po pwede na ihinto natin yung ating trabaho. So, paano po natin na-assure po yung suporta po ng lahat po ng kawani ng pamahalaan natin na may kilahok po sa nasabing programa? Yes. First and foremost, this is policy integrated. Sa madaling salita po, ito ay kasama sa pulisiya, kasama sa IPCR o yung performance targets ng ating mga empleyado. So talagang expected na sa second semester ng bawat taon ay nakalagay doon yung kanilang 100% participation and cooperation sa
pagpapatupad o pagsasagawa ng ating Philippine Civil Service Anniversary tuwing buwan ng Setyembre. At ngayong taon nga, ang ating Friendship Meet celebration. Kaya naman with regard sa participation, talagang mataas yung level of participation ng mga empleyado kasi isa sa mga target nila yon sa kanilang performance indicators. Nonetheless, sa totoo lang, may mga resistance din. Kumbaga may mga ayaw din maglaro, ayaw sumali, ngunit pinapaalalahanan din natin sila at nagpapasalamat din tayo sa ating Employees Association na sila yung nagtatap sa mga kawani natin na kailangan mag-participate at makiisa at konti lang naman yung may mga ganun tayong incident kasi syempre may mga medyo reserve, ayaw nila masyado yung mga activities mapasama o medyo kumbaga mas prefer nilang manood pero gusto nga natin dito tayo lalong higit na tayo yung host, tayo yung manguna po at we're very thankful kasi una yun nga policy integrated, properly coordinated, andyan yung ating mga executive order, memorandum orders na inilalabas ng ating punong bayan agad-agad kapag kailangan po para lang masigurong lahat ng mga empleyado natin ay makikiisa. Gayon din, lalong higit, mas importante po ang partisipasyon ng ating mga opisyal at mga pinuno ng ating mga departamento. At with regards sa delivery ng public service, we're very glad kasi talagang ito nagsiskeletal framework tayo as much as possible. Yung mga practices nila nakaschedule po yan. Kaya asahan nyo po, wala pong instance na pupunta kayo ng aming mga tanggapan na sarado ito dahil lagi pong minimake sure, lalong higit ng aming tanggapan sa human resource na ang mga opisina ay laging merong naiiwan para po magtalakay ng mga pangangailangan na ating mga kababayan. Yes, personally speaking, na-invite po ako na sumali sa Zumba tsaka sa bench cheering. But unfortunately, mabibisi po kami din na MIO sa programa po na yan. Kaya maybe next time. Pero sayang naman, di ba? Maganda sana na mabahagi ka dun sa sa Zumba natin. Parang I'm looking forward to that sana. Feeling ko tapos na ako sa era ko na gano'n. Dito na tayo sa seryoso mode, di ba? Yes. But anyways, ayun po. Sir, ano naman po yung mga hamon po na inyong hinaharap bilang host ngayong taon? And paano nyo po ito hinahandaang malampasan? Meron po ba kayong struggles so far? Definitely po, meron tayong mga struggles, especially in terms of coordination sa ating mga partner municipalities dahil malalayo. Isipin nyo po kasama ang Balabac, Kalayaan at iba pang mga munisipyo ng Southern Palawan. Tingin ko nandun yung pinaka-challenge pero wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan. Kaya nitong nakaraang araw lang ay nagkaroon din tayo ng final preparatory meeting kasama sila at ipapaliwanag natin ano ba yung mga guidelines natin sa iba't iba nating mga aktibidad. So ayun naman po. At with regards sa iba pa sa mga preparation natin, marami ding hamon, kumbaga may mga barriers din pagdating sa mga pangangailangan pero given na nandito yung ating nandito rin po yung ating task force, nandito yung ating mga empleyado na matagal na natin kasama sa paghahanda sa Friendship Meet at sa Civil Service Anniversary ay kabisado na rin nila kung ano yung mga dapat gawin at we're very glad sa expertise ng mga nakakasama natin, nakakatulong natin. So yan po, no, regardless na may mga challenges po tayong kinakaharap at talaga naman pong ginagawan po ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Siyempre, of course, sa suporta po ng ating Municipal Mayor na si Mayor Cesario R. Benedito Jr., ni Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano, pati na rin ng mga Sangguniang Bayan members at mga department heads. So yan po, thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta po para po sa ating paghahanda ng ating Intermunicipality Friendship Main. So ayan po sir, no? Panghuli, ano naman po yung inyong mensahe sa mga kawani ng LGU at sa buong mamamayan ng Brooks Point kaugnay sa pagdiriwang ng Civil Service Month at sa nalalapit na 27th Intermunicipality Friendship Meet? Yes, sa lahat ng ating mga kawani at gayon din, opisyal ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point, we're looking forward po sa inyong full participation. And we're really hoping the challenge really is that we make Brooks Point champion of this year's Philippine Civil Service Anniversary and we make Brooks Point the best host of the 27th Friendship Meet celebration dito sa ating bayan na gaganapin natin ngayong buwan ng Setyembre. At para sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point, sa atin pong general public, we'd like to invite you to take part. Pwede kayong makipag-coordinate din po sa ating tanggapan doon sa mga business owners. Pwede kayong maglagay ng mga stalls diyan kasi mag-open din po tayo ng mga spaces para sa mga nais magbenta ng kanilang mga produkto at serbisyo. At gayon din ay talagang kaya nga gustong-gusto ng ating punong bayan magsagawa ng mga ganitong aktibidad dito. We're looking forward din po na maisagawa dito yung provincial meet at iba pa pong mga malalaking event dahil
kumikita yung ating mga kababayan. At yan ang isa sa mga concern natin at yan ang mga gusto nating mas palawigin pa yung mga investments dito sa ating bayan. Sa lahat nating mga kababayan, invited po kayo to take part. Please be there. Support the delegation of Brooks Point. Lalong higit nandito lang sa atin yan. Majority of the events will be conducted in our Brooks Point Event Center at sa ating Octagon Plaza. At talagang looking forward po kami na nandyan kayo para itaguyod ang banner ng bayan ng Brooks Point at ipagsigawan ang pagiging kampiyon ng ating bayan. And of course, we would like to also invite the social media content creators and the vloggers po na take part po para ma-promote po yung mga events po natin para sa darating na 27th Intermunicipality Friendship Meet ng Southern Palawan Municipalities. And dyan po, hindi po natin namalayan yung oras, Sir Jiro. Sobrang napaka-well-detailed ng kanyang explanation po ng paghahanda ng bayan ng Brooks Point sa darating na 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet. Thank you so much po, Sir Jiro, sa inyong time. At alam naman po namin na napaka-busy po ninyo. Pero pinaglaanan niyo po kami ng oras para maibigay po natin sa ating mga listeners ang mga impormasyon na kailangan at deserve po nila. Thank you so much, Sir Jiro. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.